Hi mga lolis, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope po okay lang po kayong lahat mga lolis. Ito po ay yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po, ang DJ ng mga buhay ninyo. Sana all. Hello guys, kumusta po kayong lahat guys? I hope po okay lang po kayong lahat at safe na safe po at nag-enjoy pa din po sa pagiging content creator po. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all mayaman yung mga asawa lodis. Ang swerte naman ni Kenyo. Eto na guys, huwag na natin patagalin guys. Lumakad si Lian sa harap ni Chinyu na parang nahihiya at sinabing may nakakatakot na ngiti, Mr. Chin, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan noon. Sana hindi ka mag-isip, sumulyap si Chinyu kay Lian at umiling ng may ngiti. Bagamat si Lian ay gumawa ng mapang-akit na mga salita noon, siya ay isang mabuting tao pa rin. Pinrotektahan niya ang kanyang pinsan at hindi siya pinagtaksilan para sa mga personal na benepisyo. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Chinyu. Ngumiti si Songwei at sinabing, napakalaki ng naitulong mo sa akin. Siyempre kailangan kong magpasalamat sa iyo ng maayos. Oo. Mr. Chin, hindi mo alam na direktang inayos ng Chuzhou Bank si Xiaowei na palitan si Mr. Zhang, nagmamadaling sabi ni Lian. Ako ang manager ng Chuzhou Bank. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos, hindi napigilan ni Lian na mapasigaw sa pagkamangha. Medyo nagulat din si Chinyu. Hindi niya inaasahan na ipapakita sa kanya ni Wei Jiang ang labis na paggalang. Chinyu, hayaan mong i-treat kita sa hapunan ngayong gabi, sabi ni Songwei. Hindi na kailangan iyon. Umiling si Chinyu. Ayaw niyang makisali sa sinumang babae maliban kay Yan Ruizu. At si Songwei ay walang exception. Mr. Chin, ano man ang mangyari. Kailangan kitang i-treat sa hapunan ngayong gabi. Bihira kang pumunta rito, kaya hayaan mo akong gawin ang lahat ng aking makakaya bilang isang host, sabi ni Lian na may matinding sigasig. Nang makita ang mabuting pakikitungo ni Lian, hindi makatanggi si Chinyu. Walang magawa, tumango lang si Chinyu at sumang-ayon. Gumawa sila ng appointment sa alas 6 ng hapon. At pagkatapos ay bumalik si Chinyu sa hotel. Pagkabalik ni Chinyu sa hotel, hinihintay ni Yao Ching si Chinyu sa hotel. Sa sandaling nakita niya si Chinyu, nagmamadaling lumapit si Yao Ching. Mr. Chin, bakit hindi mo ako tinawagan? Medyo nag-aalalang sabi ni Yao Ching. Napangiti si Chinyu at sinabing, nakikita mong mahimbing ang tulog mo. Wala akong pusong istorbohin ka. Bahagyang nahihiyang sinabi ni Yao Ching, ako ay mahimbing na natutulog. Sa susunod, pwede mo na akong gisingin ng diretso. Kung talagang hindi ito gumana, maaari mo akong bugbugin. Siguradong madyay gising ako. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ni Shen Yun sa Chuzhou Bank, hindi siya nagmamadaling umalis sa kabisera ng probinsya. Una niyang pinuntahan ang lahat ng malalaking bangko sa Chuzhou. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ng lahat ng mga bangko ang utang ng pamilya Shen. At pareho lang ang dahilan. Hindi nila masyadong inisip ang kinabukasan ng pamilya Shen at naisip na walang kakayahan ang pamilyang Shen na bayaran ang utang. Gumamit si Shen Yun ng hindi mabilang na mga koneksyon. Ngunit lahat sila ay tinanggihan. Dahil dito, biglang namulat si Shen Yun. Obviously, may sadyang nanggugulo sa pamilya Shen. Kung hindi sila tatanggihan ng lahat ng mga bangko. At mayroon lamang isang tao na maaaring gawin ang lahat ng ito sa Chuzhou. Yan si Yan Ruizu. Malinaw niyang sinabi na hindi siya makikialam sa bagay na ito. Si Shen Yun ay agad na tulala at galit na galit. Ngunit sa harap ng pamilya Yan, ang pamilya Shen ay masyadong mahina. Hinawakan ni Shen Yun ang kanyang telepono at pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay nadial niya ang numero ni Yan Ruizu. Mabilis na sinagot ang tawag at nagmula sa kabilang dulo ang malamig na boses ni Yan Ruizu. Mr. Shen, bakit libre mong tawagan ako? Ang boses ni Yan Ruizu ay tila laging kalmado at maganda. Huminga ng malalim si Shen Yun at sinabing may nakakatakot ng ngiti, Miss Yan. Hindi mo ba sinabi na hindi ka makikialam sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya Shen at Chinyu? Sa kabilang banda, gulat na sinabi ni Yan Ruizu, hindi talaga ako nakialam sa bagay na ito.
Bakit mo ito tinatanong? Pinigilan ni Shen Yun ang kanyang galit at sinabing, kung gayon. Bakit tinanggihan ni Wei Jiang ang utang ng pamilya Shen at inaprubahan ang utang kay Qin Yu? Napangiti si Yan Ruizu at sinabing, Tito Shen, mali talaga ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ako ang nag-joke dito, kundi si Qin Yu mismo. Galit na sinabi ni Shen Yun, paano ito posible? Isa lang siyang good for. Isang ordinaryong tao. Paano siya magkakaroon ng anumang impluensya kay Wei Jiang? Tito Shen, hindi mo ba alam? Pinagaling ni Qin Yu ang sakit ni Mrs. Wei. Pinakamamahal ni Wei Jiang ang kanyang asawa. Ngumiti si Yan Ruizu at sinabi, hindi pwede. Napaka-prominente ng pamilyang Shen. Pero hindi talaga kayo kalaban kay Qin Yu lang. Ang mga salita ni Yan Ruizu ay may nakatagong insinuation. Natulala si Shen Yun sa mismong lugar. Hindi kaya na si Qin Yu talaga ang gumawa ng lahat. Tito Shen, kung wala ng iba, ibababa ko muna ang tawag, nakangiting sabi ni Yan Ruizu. Pagkasabi niyon ay diretso niyang ibinaba ang telepono. Nakaupo si Shen Yun sa kotse na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Mr. Shen, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng driver. Sinabi ni Shen Yun na may malamig na ekspresyon, bumalik muna tayo sa Jiangcheng. Sa araw na ito, nakaupo si Qin Yu sa hotel habang hinihigop ang espiritual na enerhiya mula sa paligid ng may matinding kahirapan. Mayroong maraming tao sa kabisera ng probinsya. Ngunit ang lupain ay kalat-kalat, at ang espiritual na enerhiya ay lubhang mahirap din. Sa buong araw, halos balewala ang mga natamo ni Qin Yu. Mukhang hindi angkop sa akin ang malaking lungsod, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Bagamat iyon ang nangyari, alam na alam ni Qin Yu na kahit na ang espiritual na enerhiya sa malalaking lungsod ay kakaunti. Ang iba pang mga mapagkukunan na mayroon ito ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng ibang mga lungsod. Halimbawa, herbs. Sa Jiangcheng, ang mga halamang gamot na higit sa 10 taong gulang ay itinuturing na mahalaga. Gayunpaman, sa kabisera ng probinsya, makikita pa nga ang hari ng mga halamang gamot na 50 o kahit 100 taong gulang. Sa gabi, tinawagan ni Song Wei si Qin Yu nang nasa oras. Siya at si Lian ay maagang nag-book ng restaurant at naghihintay kay Qin Yu sa restaurant. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Qin Yu at Yao Qing sa restaurant na ito. Espesyal na nakahanap si Lian ng pribadong silid sa high-end na restaurant. Napakamahal ng restaurant na ito, at nagkakahalaga ng 20,000 yuan bawat tao. Para kay Lian, tiyak na malaking halaga ito ng pera. Pagkapasok ni Qin Yu, nagmamadaling tumayo si Lian para salubungin siya. Mr. Qin, nandito ka. Ang saloobin ni Lian ay labis na magalang. Dahil dito, medyo napahiya si Qin Yu. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Napangiti si Lian na nahihiya at sinabing, I'm sorry. Matagal na akong nasa workforce. Kapag may nakita akong mas mataas ang status kaysa sa akin, sanay na akong mag-groove. Hindi nagkomento si Qin Yu tungkol dito. Ito talaga ang katotohanan. Pagkatapos, tinawag ni Lian ang waiter upang simulan ang paghahain ng mga pinggan. Ang pagkain ay sobrang maluho, na may Boston lobster at French foie gras, halos lahat ay hindi pa nakakain ni Qin Yu. Qin Yu, anong uri ng trabaho mayroon ka ngayon? Napaka-impress mo na kahit si Wei Jiang ay nagpakita ng paggalang sa iyo, tanong ni Song Wei sa hapagkainan. Nag-isip sandali si Qin Yu at sinabing, wala akong mataas na katayuan. Isa lang akong ordinaryong tao. TSK, you're so low-key, inikot ni Song Wei ang kanyang mga mata at sinabi. Napangiti si Qin Yu at hindi nagpaliwanag. Sa kalagitnaan ng pagkain, hiniling ni Qin Yu kay Yao Qing na bayaran ng maaga ang bill. Sa pagtatapos ng pagkain, medyo lasing si Lian. Tinapak niya ang kanyang dibdib at sinabing, Mr. Qin, ako na ang mag-aayos pagkatapos kumain. Mabilis na umiling si Qin Yu at sinabing, hindi. Bumalik ka at magpahinga pagkatapos kumain. Hindi yun gagana, matigas na sabi ni Lian. Alam ko na ang mga big shot na tulad mo ay dapat napagod sa mga bar at nightclub. Mamaya, dadalhin kita upang makita ang mga espesyalidad ng kabisera ng probinsya. Sabi ni Lian na may pagmamalaki. Mga espesyalidad.
Nagtaas ng kilay si Chin Yu bilang interesado. Sinabi ni Lian sa mahinang boses, ang pinakatanyag na lugar sa kabisera ng probinsya ay ang underground boxing ring. Ang mga manlalaban doon ay puro black boxing. At di mabilang ang mga martial artist. Pagkatapos sabihin iyon, tinapak ni Lian ang kanyang dibdib at sinabing, Mr. Chin, para sabihin sa iyo ang totoo, kahit na napakapayat ko. Isa rin akong martial artist, kaya kung mag-isa na ibaba ang 3 hanggang 5 tao. Nang marinig ito, si Yao Qing, na nasa tabi ni Chin Yu, ay hindi napigil ang mapatawa. Dahil dito, mas naging determinado si Lian na pumunta sa underground boxing ring. Nanlaki ang mga mata niya at sinabing, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ipapakita ko sa iyo mamaya, okay, okay, okay. Makikinig ako sa iyo, walang magawang sabi ni Chin Yu. Gayunpaman, talagang interesado si Chin Yu sa underground boxing ring na ito. Mula nang marinig niya ang tungkol sa mga master ng panloob na lakas mula kay Yao Qing, talagang gustong makita ni Chin Yu kung gaano kalakas ang mga master ng panloob na lakas. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang lumabas ng restaurant. Hinatid sila ni Song Wei sa underground boxing ring. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa entrance ng isang hotel. Pagkatapos ay parada ang sasakyan. Nakangiting sinabi ni Lian, Mr. Chin, ito ay isang hotel sa itaas na antas, at ang underground boxing ring ay 2 antas sa ibaba. Mayaman lahat ang pwedeng pumunta dito para masaya. Tumango si Chin Yu at sumulyap sa parking lot. Gaya ng inaasahan, maraming mag-agarang sasakyan ang nakaparada sa malapit. Dahil dito, mas naging interesado si Chin Yu sa underground boxing ring na ito. Pagkatapos, pinangunahan ni Lian si Chin Yu at ang iba pa sa underground boxing ring. Sa pintuan, may 2 malalakas na lalaki na nakasuot na nagbabantay dito. Tiningnang mabuti ni Chin Yu at nalaman na ang 2 taong ito ay medyo matatag. Mukhang espesyal ang underground boxing ring na ito, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Pagkatapos makipag-ayos ni Lian sa 2 maskuladong lalaki, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Chin, pwede na tayong pumasok. Ang iilan sa kanila ay humakbang sa unang antas ng underground boxing ring. Pagkapasok nila, narinig ni Chin Yu ang kaguluhan na nagmumula sa loob. May mga hiyawan at sumpa. Ang layout ng underground boxing ring ay katulad ng sa isang bar. May mga nakakalat na mesa at kubol sa paligid. Maaaring uminom at kumain ng isa. Ang pinagkaiba lang ay ginawang singsing ang dance floor sa harap nila. Mr. Chin, sumunod ka sa akin. Kinawi ni Lian ang kanyang kamay. Pagkatapos ay naglakad ang iilan sa kanila sa isang booth at umupo. Pagkaupo nila ay lumapit agad ang waiter na may dalang wine list. Casual na laminggalinga si Chin Yu sa paligid at nalaman na ang alak dito ay sobrang mahal. Halos 100 yuan ang halaga ng isang bote ng beer. Sa sandaling ito, may 2 matipunong lalaki na nag-aaway sa arena. Ang bawat suntok nila ay tila lubhang nakamamatay. Sa tuwing may nahuhulog, may nasasabik na sigaw mula sa paligid. Ito ay sadyang walang pinagkaiba sa isang coliseum. Mr. Chin, maaari din tayong tumaya dito kung sinong kalahok ang mananalo. Gusto mo bang maglaro? Nakangiting sabi ni Lian. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay. Hindi siya interesado sa pagsusugal. Anong nakakatuwa sa lugar na ito? Masyadong malupit. Sumimangot si Song Wei at hindi maiwasang ibaling ang mukha sa gilid. Grabe, hindi mo naiintindihan. Ito ang tinatawag na pinaka-primitive na anyo ng pakikipaglaban. Ang pinaka-primitive na anyo ng karahasan. Tuwang-tuwang sabi ni Lian. Tumingin siya sa nag-aaway sa stage at winagayway ang kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad, maliwanag na baguhan si Lian. Oo, hindi ba Lian? Sa sandaling ito, isang babaeng may malalaking bouncy curl at nakasuot ng maikling palda ang biglang lumapit. Direkta siyang naglakad papunta kay Lian at sinabing may mapanuksong ekspresyon, Lian. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang pumunta sa ganitong uri ng lugar para magsaya? Nang makita niya ang babaeng ito, ang ekspresyon ni Lian ay agad na naging medyo pangit. Sa malamig na ekspresyon, sinabi niya, wala itong kinalaman sa iyo. Napabuntong hininga ang babaeng naka-provocative at tumingin kay Song Wei. Ngumisi siya at sinabing, is this your new girlfriend?
Ano? Nagbago na ba ang taste mo sa babae? Gusto mo na ba ng goody two shoes ngayon? Goody two shoes. Obvious naman na nagpapanggap lang siya. Hindi masasabi kung gaano karaming lalaki ang talagang nililigawan niya sa katotohanan. Isang babaeng nakasuot ng masikip na palda sa tabi ng babaeng mapanukso ang bihis. Alright guys, thank you so much po. Natapos na naman po yung panibagong kabanata po natin mga Lodis. I hope po nag-enjoy po kayo at nagustuhan niyo po yung panibagong kabanata po ng asawa kong mayaman. Sana all lang po talaga mga Lodis. Alright guys, thank you so much po. I hope po i-share niyo po yung video kung nagustuhan niyo po and paki-like na lang din po. Maraming salamat po. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Bye-bye!